May mga lihim na matagal nating ikinukubli, mga sugat na hindi madaling ipakita, mga karanasang pilit nating nililibing sa nakaraan. Pero gaano man ito kabigat, minsan, dumarating ang panahon na kailangan na rin nating magsalita. Dahil sa bawat tinig na naglalakas ng loob na magbahagi, may ibang taong nakakarinig at nakakadama na hindi sila nag-iisa. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga kwentong tulad nito. Mga kwento ng puso, ng pagnanasa at ng katotohanan. At bago tayo magsimula, isang special shoutout kay Zani Spatsinietes. Salamat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ngayon, tara simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, ako po si Gerald, 37, taga Zamboanga del Norte. Isa po ako sa mga solid ninyong tagapakinig at taga-subaybay. Nakasanayan ko na pong makinig sa mga kwento ninyo habang abala ako sa paglalaba o pag-aasikaso ng maliit kong laundry shop. Isa po kasi ito sa mga pinagkukunan ko ng kabuhayan. Kung tutuusin, naging parte na kayo ng araw-araw ko. Habang nakikinig ako sa inyo, parang nababawasan yung bigat ng buhay. Minsan nga po, hindi ko maiwasang mapaluha kapag masyadong mabigat o masakit yung mga kwentong pinapadala sa inyo. Pero sa kabila noon, nakaka-inspire at nakaka-comfort din kasi yung mga payo ninyo at mga kwento ng ibang nakakaranas ng parehong sitwasyon. Kaya ngayong pagkakataon na ito, naisip ko, baka panahon na rin para ako naman ang magbahagi ng karanasan ko. Matagal ko na po itong kinikimkim, pero ngayong naririnig ko yung iba, parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na ikwento din yung akin. Ang pangyayaring ito ay naganap noong 2006. 18 pa lang po ako noon, nagsisimula sa kolehiyo at para bang punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Lumaki po ako sa isang relihiyosong pamilya. Ang papa ko, aktibo noon sa simbahan namin. Masasabi kong siya ang isa sa pinakamabuting taong nakilala ko. Pero noong 2004, maaga siyang kinuha ng Diyos habang ginagampanan niya yung kanyang tungkulin. Sobrang sakit noon para sa aming pamilya, lalo na sa akin na sobrang close sa kanya. Ako naman po, simula bata pa lang ako, nasa simbahan na rin. Naging sakristan ako mula elementarya. Doon ko natutunan yung kahalagahan ng pananampalataya at pagsisilbi. Pero doon ko rin unti-unting naramdaman yung mga bagay na mahirap ipaliwanag, lalo na tungkol sa sarili kong damdamin bilang isang lalaki. Kuya Will, December 24th, 2006 po iyon. Maaga akong nagtungo sa simbahan para maglinis at ihanda ang mga kakailanganing gamit para sa misa kinagabihan. Karaniwan ko na pong gawain tuwing may okasyon. Hindi lang dahil sakristan ako, kundi dahil bahagi na rin iyon ng paglilingkod ko. Pagdating ko, nagulat ako dahil may nagaganap palang Christmas party ang Knights of Columbus. Masaya ang paligid, may kantahan, tawanan, at halatang lahat ay nag-i-enjoy. Tinawag nila ako at sinabihan na sumali na rin. At dahil halos lahat kilala ako, at kilala ko rin naman sila, hindi na ako tumanggi. Sa isip ko nga, isang gabi lang naman ito, makisaya na rin ako. Habang tumatakbo ang gabi, doon ko nakasama si Kuya Elmo. Siya po ang sekretarya ng simbahan namin noon at family friend din. Mabait siya at palakwento, kaya hindi ako nailang. Doon nagsimula ang inuman. Pinainom niya ako ng pinainom
At sa totoo lang, hindi naman ako sanay uminom ng alak. Pero dahil sa saya ng usapan, hindi ko na namalayan na naparami na pala ang nainom ko. Habang nag-iinuman kami, ang dami naming napag-usapan. Tungkol sa simbahan, sa buhay, sa pamilya, para bang magaan yung daloy ng kwento. Kaya hindi ko namalayan na unti-unti na ring humihina ang paningin ko. Hanggang sa hindi ko na halos maitayo ang sarili ko sa sobrang kalasingan. Gerald, tara na. Dalhin na kita sa kwarto ng function hall para makapagpahinga ka na, sabi ni Kuya Elmo. Hindi na ako nakatanggi dahil pakiramdam ko, mahuhulog na lang ako kung hindi ako aakayin. Kaya tinulungan niya ako at ramdam kong halos buhat na niya ako papunta sa kwarto. Pagdating namin sa kwarto, inalalayan niya ako at pinahiga sa folding bed. Sa isip ko, makakapahinga na ako sandali dahil hilon na talaga ako sa sobrang kalasingan. Pero Kuya Will, hindi pala yun ang nangyari. Bigla ko na lang naramdaman ang mga kilos niya na lampas na sa inaasahan. Hinalikan niya ako sa labi at bago ko pa man lubos na maunawaan, unti-unti na niyang tinatangka ang mga bagay na hindi ko kayang pigilan. Gising ang isip ko, alam ko ang nangyayari, pero lantang gulay ako dahil sa alak. Wala akong nagawa, kundi maramdaman na tuluyan na niyang sinamantala ang kahinaan ko. Doon, Kuya Will, nangyari ang isang bagay na hindi ko naman ginusto. Isang bagay na pilit kong ibinaon sa limot matapos ang gabing iyon. Pag-uwi ko, pinili ko na lang manahimik. Hindi na rin ako nakapunta sa misa dahil sa bigat ng naramdaman ko at sa hiya na pilit kong itinatago sa sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, balik na ako sa boarding house ko sa Dipolog City. Akala ko, natapos na ang lahat. Pero isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Gerald, nasaan ka? Saan ang boarding house mo? Puntahan kita, nandito ako sa Dipolog City. Bungad ng pamilyar na boses. Agad kong nakilala si Kuya Elmo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kaya sagot ko, medyo mataas ang tono. Bakit mo tinatanong? Ano bang kailangan mo, ha? Magkita tayo, sagot niya ng diretso. Doon na ako napuno, Kuya Will. Sumabog ang lahat ng kinimkim ko. Hindi ko na napigilan at binitawan ko lahat ng masasakit na salita laban sa kanya. Para bang sa wakas, nailabas ko ang galit na ilang linggo ko nang pinipigilan. Kapal ng mukha mo. Nagawa mo pa talagang tumawag sa akin para makipagkita. Akala mo ba gusto ko yung ginawa mo sa akin nung gabing yon? Nilasing mo ako para pagsamantalahan. Hindi ko alam na ganyan ka. Ang taas pa naman sana ng respeto ko sa'yo dahil relihiyoso kang tao at kaibigan ka pa ni Papa. Malapit ka sa pamilya namin, pero sinira mo lang lahat. Yun ang mga salitang binitawan ko sa kanya, Kuya Will, habang nanginginig ang boses ko sa galit at sakit. Ang naisagot lang niya ay, sorry na lang. Walang paliwanag, walang pagsisisi na mararamdaman, para bang napakadali lang sa kanya ng lahat. Magmula noon, napagpasyahan kong tumigil na sa pagiging sakristan. Hindi na rin ako nagsisimba sa tuwing umuuwi ako sa amin dahil ayaw kong makita ang kanyang mukha. Para bang nabahiran ng dumi ang lugar na dati kong tinitingala at pinagmumulan ng lakas. Mahirap para sa akin na tanggapin na ang taong gumawa sa akin ng kahalayan ay siya ring tao na nakikita sa simbahan, nagkukubli sa likod ng pagiging relihiyoso. Doon ko naramdaman ang matinding pagkadismaya, hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa mismong pananampalatayang kinamulatan ko. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Nasa Maynila na ako noon
abala sa pag-a-apply ng trabaho para makapag-abroad. Sa isip ko, nakalibing na sa limot ang mapait na bahagi ng aking nakaraan. Pero isang araw, nakatanggap ako ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nagpakilala siya. Siya pala yon. Paano mo na naman nakuha ang number ko? Tanong ko, na may halong inis. Tinanong ko kay Ana. Sagot niya. Si Ana, na classmate ko noong high school, pamangkin pala niya. Doon muling bumalik ang lahat ng alaala, Kuya Will. Parang sugat na pilit ko ng pinapagaling, bigla na lang muling bumuka. Kasabay nito ang puot na matagal ko ng pilit na nililimot. Gerald, patawarin mo ako, ang sabi niya. Pero sa halip na maibigay ko ang hinihingi niyang kapatawaran, ang naisagot ko lang ay, sagad hanggang buto ang galit ko sa'yo. Hayop ka, utang na loob. Huwag mo na akong guluhin, sinisira mo lang ang araw ko. At simula noon, hindi na siya muling nagparamdam. Dumaan pa ang mga buwan at tuluyan na rin akong nakalipad patungong Saudi Arabia. Doon, nagtrabaho ako bilang butler ng isang prinsipe. Maayos naman ang naging buhay ko roon. At sa loob ng 2 taon ng pananatili ko, nakapag-ipon din ako kahit papaano. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas dahil nagtapos na ang kontrata ko. Pagbalik ko sa Zamboanga del Norte, dahil maliit lang naman ang bayan namin, hindi talaga maiwasang muling magtagpo ang aming landas. Nagkatinginan lang kami, Kuya Will. At sa mga mata niya, nabanag ko ang hiya at guilt. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya magawang bigkasin. Ako naman, sa puntong iyon, wala na akong galit na nararamdaman. Sa loob-loob ko, napatawad ko na siya. Pero hindi na talaga nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap kami o magkaayos. Siguro, dala na rin ng matinding hiya ang dahilan kung bakit hindi niya ako kinausap. Lumipas pa ang ilang taon at nabalitaan ko na lang na pumanaw na siya dahil sa matagal na niyang iniindang karamdaman. Kuya Will, matagal na panahon ko pong dinadala at itinatago ang karanasan kong ito. Marahil ito rin ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nagbago ang pananaw ko sa buhay at sa sarili ko. Noon, lagi akong nahihiya at natatakot. Takot sa kung ano ang sasabihin ng mga tao, lalo na ng mga kaibigan ko, kapag nalaman nila ang totoong nangyari sa akin. Kaya pinili ko na lang na manahimik at sarilinin ang lahat. Pero ngayon, habang isinusulat ko ito, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Siguro panahon na rin para tanggapin ko na bahagi ito ng nakaraan ko at wala na akong dapat ikahiya. Ang mahalaga, nakabangon ako at mas pinili kong ayusin ang buhay ko kaysa manatili sa sakit at galit. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat sa pagkakataon na mapakinggan at maibahagi ang kwento ko. Malaking kagaanan sa puso ko na may espasyo akong tulad nito para magsalita ng walang panghuhusga. Susubukan ko pong magsulat muli kapag may pagkakataon para maibahagi pa ang ibang kwento ng buhay ko, Kuya Will. Lubos na gumagalang, Gerald. Gerald, salamat sa tapang mo. Alam ko, hindi madaling ilabas ang ganitong klase ng kwento, lalo na kapag may kasamang trauma at hiya. Pero sa ginawa mong ito, hindi lang sarili mong puso ang unti-unting gumaan, kundi pati na rin ang mga taong makakarinig na dumaan din sa parehong sakit. Ang kwento mo ay isang masakit na paalala na minsan, ang taong inaasahan nating magbibigay ng proteksyon at respeto, sila pa ang nagiging sanhi ng sugat. Mas lalong mabigat dahil nangyari ito sa loob ng isang lugar na dapat ay sagrado at ligtas.
Pero higit sa lahat, Gerald, nakita namin ang lakas mo. Oo, dumaan ka sa dilim, pero hindi mo hinayaang manatili ka roon. Pinili mong bumangon, magpatuloy, at sa bandang huli, matutong magpatawad. Hindi dahil deserve ng taong iyon, kundi dahil deserve mong makalaya mula sa bigat ng galit. At para sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw man ay nakaranas din ng ganitong klase ng pang-aabuso, sana maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa iyo, at darating din ang araw na mas magiging magaan ang dibdib at matututunan mong harapin ang hinaharap ng mas matatag. Kung may kwento ka ring nais ibahagi tungkol sa pag-ibig, sa sakit o sa pagbangon, huwag kang matakot na ipadala rito sa M2M Desires, dahil bawat tinig ay may halaga at bawat kwento ay may aral na pwedeng magsilbing liwanag sa iba. Kung nakatulong sa iyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang totoong kwento ng puso. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, tandaan, kahit gaano kasakit ang nakaraan, may kinabukasan na mas magaan at mas maliwanag. Ito ang M2M Desires. Mga kwentong totoo, mga aral na tunay.